Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po muli sa STOE channel. So ngayong araw na ito guys ay i-share ko po sa inyo yung ginagamit po namin na tester ng compressor na inverter. Kasi may mga kaibigan po tayo na nagtatanong paano daw ba gumawa ng tester ng inverter na compressor para po sa refrigerator. So samahan nyo ako ngayon guys sa araw na ito sa ating pong gagawing pagre-reveal o pagpapakita sa inyo paano po namin ginawa yung aming pong compressor tester. Kasi napakahirap nga namang ma-identify na kung ano po talaga ang sira. Pwede pong inverter, pwede pong compressor. So marami rin po tayong mga kaibigan na technician na nagtatanong at medyo nahihirapan sila kung paano po ba talaga malalaman ang sira kung inverter o compressor. Napakahirap po i-determine. Kung minsan po nagkakamali. Kung minsan ang declaration natin ay inverter, kung minsan naman ang declaration natin compressor, pero sumasablay po tayo kung minsan. Kaya po nag-isip po kami at gumawa po kami ng tester na po pwede po nating magamit pang tester po ng compressor ng inverter na refrigerator. So samahan niyo po ako ngayong araw na ito. So ito guys yung ginagamit namin na tester ng compressor. Kinakabit po namin ito sa motor at napapaandar po namin yung compressor. So ipapakita namin sa inyo ang display nito. So ayun guys ang display nito. Nasusukat natin yung amperahe. So may reading po siya kasi nakakabit na po yung ating pong inverter sa loob. Then yung frequency nasusukat natin at voltahe at the same time. So napaka easy po na magamitin ito sa pagtetest po ng ref kasi sabay-sabay po na may measure natin yung voltahe, amperahe, pati ho frequency. At saka ito pong tester natin na ito ay meron pong indicator light. So nakita natin nagbi-blink po siya kanina. Kasi nga po, yan, nagbi-blink po siya. Kasi wala po nakakabit na compressor dito. So kapag ka po wala nakakabit na compressor kasi naka-on po siya kanina. So magbi-blink po siya. Indication po na wala po tayong nakakabit na compressor o mayroon pong problema yung ating compressor. So yung indicator light na yun na nakikita natin umiilaw-ilaw na yan, siya po yung aming indication na nagsasabi na may problema yung ating compressor. Either na open ang ating compressor or shorted ang ating compressor, so magbi-blink po siya. Kapag ka naman po ang compressor po natin ay nag-i-stack up o tumitigil po yung yung andar ng compressor natin, magbi-blink din po siya. Okay? Meron tayo ritong compressor na inverter. So i-connect natin siya guys dito. So ito po yung ating terminal. Ayan, makikita nyo. So ito pong ating tester na ito. Kahit po magkabaligtad dito sa connection ng ating compressor. Ayan po, makikita nyo compressor natin. So kahit na magkabaligtad po siya, wala hong problema dahil magte-test lang po tayo. Kaya po napaka-convenience po nito. Kahit saan nyo po siya mailagay, basta pumasok po ito doon sa tatlong pins ng ating compressor. Ayan, at matetest na po natin ang compressor kung umaandar. Okay, try natin guys. So ayan po at nag-on na po yung ating pong tester. At i-start na po natin ang testing. So ayan, nakita natin guys na umandar po yung ating compressor. At ang current po natin, ayan po, at unti-unting tumataas ang current natin kasi nagbabago po ang speed ng ating compressor. Ayan. So makikita natin napaka-convenience po nitong ating tester kasi po ang voltage at current
pati po frequency at wattage ay nasusukat at the same time. So wala kang problema kung ang voltahe ng kuryente ng sa customer mo ay bumabagsak. Kaya po namamatay yung ating ating refrigerator o yung compressor ng ref. So makikita mo kasi siya kung stable po yung kanyang kuryente. At po pwede ka mag-video para magkaroon ka ng proof na ang voltahe ay stable o ang voltahe ay fluctuating. Okay. So ayan. At pagka ito po ay ating ayan, nakita naman natin guys na umaandar po Ayan, meron pong pressure dito. So papatayin na po natin siya. Makikita nyo yung current niyan unti-unting bababa. Ayan. So bumalik na po siya sa 0.16. So ayan guys, nakita natin na yung ating tester ay gumagana sa sa inverter na compressor. At magiging mas madali po sa atin na malaman kung ano ang sira ng refrigerator. Hindi po tayo nang huhula na baka compressor o kaya naman po yung inverter o yung IPM board. Kasi pagka ganito po, mas madali po nating makikita. Tapos tatanggalin natin. At saka isa pa, kahit magkabali-baligtad to, wala hong problema. Papapaandar po natin yung compressor kasi nagte-testing lang po tayo. Okay. So ngayon guys ay meron tayo ritong Panasonic na refrigerator. Ito po yung Panasonic. Ang model niya ay NR BP 230BD. So Panasonic po ito. Ayan, ang compressor niya Panasonic din. Ang sira po nitong ref na ito ay nabaha po siya. So ito pong inverter board, kinalawang na, sira na po yung inverter board. So para masigurado natin kung ang sira ay inverter board lang, gagamitin natin itong ating ginawang compressor tester. Ayan. So ikakabit natin ito. Tinanggal ko na yung kanyang connector galing dun sa inverter board, at ikakabit natin itong sa ating ginawang tester. So ayan guys ang connection niya. So ito kahit magkabaligtad wala akong problema, kahit nasaan po. So kung saan ang maluwag sa inyo, doon nyo po ikabit. Ayan, so naikabit natin siya ng patagilid. So ayan po. So naitagilid natin, then pa-plug natin to. So ayan po, at may power na tayo. So guys, hindi ito ang original na inverter niya. So ito po yung ating ginawang tester na ipinakita ko sa inyo, na ipapakita ko rin sa inyo na aandar po ito. Okay, so start natin. Panasonic po ang compressor natin ngayon ha. So ayan guys, at umi-start yung ating motor. So ang amperahe natin ay 0.4. Ayan, so nakita natin na umaandar po siya. Maririnig niyo yung tunog ng compressor na working po siya. Ayan, at umandar po ang ating compressor. So sa pamamagitan nitong ating ginawang tester,
mas madali nating malaman kung ang compressor po ay sira o hindi. Ayan. So nakita ninyo ang ating tinester ngayon na inverter na compressor ay Panasonic. Ayan po ang model niya. So R600 din po siya. Ayan po ang model, yung TKD 91E. So nakita natin na umaandar po siya. Ang current po ay 0.59 ampere, 0.60. So ang voltage natin is 234. Ayan, working na po yung ating compressor, umaandar siya. So napakadali pong gamitin itong ating tester. So papatayin na po natin dahil wala naman pong error. Pag umilaw po ito, may error. So ayan, namatay na ang ating compressor. Then tatanggalin natin ito guys. At lilipat tayo dito sa isa. So ito naman po ay Toshiba na refrigerator. Ayan, ang model po ng Toshiba na ito ay, ayan, medyo malabo, GRA25PS. So ang kanyang compressor ay GMCC po ito guys, ang compressor niya. So para mapatunayan natin na buo itong ating ginawang tester ay para sa lahat ng compressor ng refrigerator. So ikakabit po natin siya dito. Ito naman po yung itetest natin. So ganon din guys, huwag kayong mag-alala sa polarity. Hindi po sensitive itong ating tester. Yan, naikabit na po natin. And then yan, ipa-plug natin. Ayan. So i-start natin. Ayan guys, natumandar na rin po itong ating compressor. So ayan, umaangat na po ang current. Ngayon ay 0.5 na. So makikita natin guys, kahit ano pong klase ng compressor ay po pwede po natin magamit itong ating ginawang tester. And then mas madali po nating ma-analyze kung ano po ang problema. Okay, so patayin na natin. So ayan, namatay na. At 0.16 na lang ang current natin. So naipakita ko sa inyo guys ngayong araw na ito na ito pong ating tester na ginawa ay napaka malaking bagay sa kagaya nating mga technician. So mas madali po nating malalaman kung ang sira po ng atin pong refrigerator ay ito pong board o kaya naman po ay compressor. So hindi na po tayo magkakamali kung meron po tayong ganitong klase ng tester. Kasi kung minsan na-declare ng ating mga kasamang technician o mga kaibigan natin technician na compressor ang sira, pero ito naman pala ang problema. Kasi po pagka shorted ng compressor, nagsha-shutdown din po yung ating inverter board o yung IPM board natin. Kaya po kuminsan mahirap pong malaman kung ang sira ay compressor at saka IPM board, lalo na po kung mga bago tayo sa mga inverter ng refrigerator. Okay guys, so dahil sa may mga nagtatanong sa akin paano raw po ang namin ito ginawa, itong ating tester. So gumamit po ako ng Alexan box na HC911. So available po ito sa Alexan, pwede po kayong bumili. At
Kailangan lang natin power cord, isang switch. Ito po ang ating current and voltage meter. At ang kailangan po natin ay inverter. Ayan. So ito pong inverter na ito ay universal inverter na nakakabit din po sa mga kompresor. Kung minsan makikita po natin ito sa mga Embraco na mga kompresor. Makikita natin dun sa mga refrigerator ni Kundura. At ito po, nabibili din po ito sa online. So makakabili rin po kayo sa online ng mga inverter na ganito. Ang laman po niyan, kung makikita natin, ganito lang po yan. So ito po yung box niyan, guys. Ayan po, makikita niya naka-attach dun sa gilid ng compressor na ganyan. So makikita nyo ganun, yun po itong board na ito. At kung pipili po kayo, ang pipiliin nyo po yung meron pong indicator light na kapareho nito. So ito po kasi may indicator lights dyan. Ang ginawa ko lang, tinanggal ko yung indicator lights, hininang ko at inilabas ko lang po dito. Ayan, yan. Para po meron po tayong indicator kung may error po ang compressor o wala. Ayan. So ito kasing type na ito, wala po siyang indicator light. Pero kaya nga po ang sabi ko kanina, kung maghahanap po kayo ng gagamitin pang tester, ay yung pong may indicator light. Pwede rin po ito gamitin, kaya lang hindi nyo po mamomonitor kung may error. And then, yung pong connector niya papuntang compressor, pwede po ito na rin ang gamitin nyo. Maaari din pong duktungan nyo para humaba kasi medyo maiksi po ito eh. Ito po kasing nakuha ko, medyo mahaba na po itong wire. Ayan. Okay. So, ang connection po nito, yung po mga universal inverter na ito, meron po siyang connection ng signal. Ito po, dito po sa board na ito, ito yung signal niya. Dito naman po sa board na ginamit ko, ayan po ang signal. Okay? So, yung signal niya, lalagyan mo ng wire papunta dun sa switch. And then, yung isang linya ng switch, papunta naman po sa ating 220 supply na line. Ayan. So, wag po sa neutral sa line po tayo kukuha. So, makikita natin yung supply natin dito. Ayun po. Meron po tayong ito po yung line. And then, ito po yung neutral. Ayun makikita natin guys. Neutral. And then line. So, dito po tayo kukuha ng isang linya sa line. I-connect natin sa switch. Para yun po ang maging start natin sa tetest ng compressor. And then, meron din po tayo ditong current and voltage meter na siya pong nagme-measure ng voltage and current at the same time. So, ganyan lang po yung laman ng ating tester. At po, pwede po kayong gumawa yung po mga pyesa na yan ay available po sa online. So, pwede kayong bumili at gumawa ng inyong sariling compressor tester na magagamit natin para malaman natin kung ang sira, compressor ba o inverter. At least mapaandar natin yung compressor. So, safe na tayo na magsabi tayo sa customer na hindi compressor ang sira. Maaaring may ibang sira. Okay? So, ganyan lang po kasimple guys yung ating pong tester. At maganda nga po itong tester na ito kasi nga po nami-measure mo siya simultaneous at the same time yung voltage and current. Kasi marami po kaming na-encounter dun sa mga remote area, lalo na po dyan sa parte ng Impanta, may mga kuryente po dyan, mahahaba ang linya. Hindi nagko-complain yung customer na namamatay. Yung kanya raw pong refrigerator ay hindi lumalamig o mahina lumamig. Yung pala ang sira, bumababa ang voltahe especially sa gabi. Kaya po yung refrigerator sa gabi patay, sa araw buhay.
Pero hindi nyo makikita yon kung gagamitin nyo lang tester o ammeter, kasi yung ammeter po ay nasusukat niya ang current pero hindi niya masusukat ang voltahe ng sabay. Pag nag-on ng compressor, maaari pong bumagsak ang voltahe, tataas po ang current. So masusukat natin tumataas ang current sa ammeter. So pag sususpetsahan natin, compressor na. Yun po, doon sa mga kaibigan natin na si Sir Levy. So shout out kay Sir Levy. At ginawa na po natin itong video, sir, para makita nyo kung ano po yung laman itong ating tester. At ngayon po ay naipakita na namin sa inyo. So palagay ko may idea na kayo kung anong laman. Very simple lang po itong tester na ito. Simple idea lang po ang bibigay natin para po yung iba makagawa rin. So ayan guys, at naipakita ko po sa inyo ngayong araw na ito yung pong ating ginawa na tester para po sa compressor ng refrigerator na inverter. So sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting kaalaman na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pagre-repair. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe po ang ating channel, and then paki-hit na rin po yung notification bell para po updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.